Gusto mo malaman kung ano nangyari? Yung guard mo. Kung di ba naman tanga kung ano pinagagawa dito sa amin? Tingnan mo yung serving na binigay niya sa amin, oh. Yung pagkain, isang service lang. Tsaka yung manok, sir, mukhang galing pa sa rep eh. Ano ba naman klaseng restaurant to? Sayang security na yan. Walang respeto. Hindi man lang kami pinaglingkuran dito ng maayos. Alam mo, dapat itrato mo kaming Diyos dito kasi nasa mataas kami. Mawalang galang na sir ha. Ang totoo niyan, di naman talaga trabaho ng security yung mag-serve eh. Alam mo, sir. Marami kaming waiter. Alam mo, sir, wala kaming pakialam sa mga waiter ninyo. Wala kaming pakialam kahit ilan pa sila. Ang gusto namin, yung security na yan yung mag-service sa amin. Kasi hindi naman pwede na tatayo-tayo lang siya dyan, walang ginagawa. Sayang naman yung binabayad nyo. Alam niyo, sir, kayo eh, isa pa kayo, hindi rin kayo nag-iisip eh. Ayaw nun. At least, di ba, nagsi-security na siya, nagiging waiter pa. Hindi kayo lugi sa pampasahod nyo sa kanya. Good afternoon, sir. Kayo security dito? Opo. Hindi ka siguro nakapagtapos ng pag-aaral, no? Malamang yan. Ba't pa? Inaalam mo eh, yung mga ganyang itsura. Hindi nakapagtapos yan. Alam mo, kawawa ka naman. Tingnan mo yung itsura mo, oh. Yan lang yung uniforme na meron ka. Security. Palibhasa kasi, hindi ka nagsumikap. Kaya yan, ganyan lang yung trabaho mo. Tsaka, ayos lang sa'yo na buong araw kang nakatayo dyan. Alam mo, try mo rin kaya kumilos. Hindi mo nga kami pagsilbihan dito kanina, pagpasok pa lang namin, hindi mo ginawa. Hindi mo man lang kami pinaupo. Hinalalayan. Hindi mo ba kami kilala? Mayaman kami. Sir. Wala naman masama po sa trabaho ko eh. Tsaka sir, hindi ko naman po trabaho yung pag-asikaso sa inyo. Ang trabaho ko po, bantayan po yung restaurant. Dahil mo sinasabi eh. Pwede ba kuha mo muna kaming tubig? Tsaka huwag kang sumasagot-sagot sa amin, ha? Ang trabaho mo dito, hindi lang security. Dapat nag-asikaso ka rin ng mga customer. Tsaka kahit meron pang waiter dito, wala kang pakialam. Ang gusto namin, ikaw yung mag-asikaso sa amin. Kumuha ka lang ng tubig doon. Aga-aga, nakakainit ng ulo ka, ha? Ay, ikaw, masyadong mainit ang ulo mo eh. Lagi kang ganyan eh. Eh, paano ba naman kasi? Palibhasa kasi yung security na yun, walang ibang ginawa kundi tatayo-tayo lang. Hindi marunong mag-asikaso ng mga customer. Alam niya, papasok tayo dito, tatanga-tanga. Bagal-bagal pa kumilos. Tingnan mo nga, oh. Sir, tubig niyo po. Siguraduhin yung malamig to, ha. Kasi kung hindi, bubuhos ko sa pagmumukha mo. Oh. Ba't nakatayo ka lang dyan? Asan na yung menu? Sir, tawagin ko lang po yung waiter. Bakit tatawagin mo pa? Ikaw nga gusto namin mag-asikaso sa amin eh. Sir, kung may nakapasok po na mga ano po dito, ako pong papagalitan eh. Kasi Alam po mo, itumabantayan ko yung pinto eh. wala kaming alam. Ano ka ba? Porket security ka, yan lang yung trabaho mo dyan, nakatayo ka lang. Alam mo, dapat, pag may pumasok na customer dito, asikasuhin mo rin. Hindi yung puro pagbati lang yung nalalaman mo. Bigay mo na yung menu. Kunin mo na. Hindi na kailangan. Bigay mo na lang sa amin yung bestseller. Gusto namin ikaw rin magluluto ah. Ano? Alam mo, buti na lang talaga, hindi tayo naging kagaya niya. Alam mo yung mga hindi nakapagtapos? Buti na lang, sunerte tayo sa buhay. Eh, paano ba naman kasi? Nag-aaral tayo ng mabuti, kaya naging professional tayo, hindi kagaya niya. Alam mo, siguro, yung kagaya nun, isang kahig, isang tuka.
hindi nakakakain ng 3 beses isang araw. Kasi magkano lang naman yung kinikita nan, magkano lang yung sahod. Kulang pa sa pang-araw-araw na gastusin. Eh, hayaan mo na. Ganun talaga yun eh. Hintayin na lang natin yung pagkain. Sir, ito na po yung pagkain. Pala sir, yung isa, di pa po luto eh. Kung di ka ba naman tanga, anong gusto mo? Mag-antayan kami dito? Magsaluhan kaming dalawa? Tingnan mo nga, oh. Yung manok mo nyo, parang pakpak lang. Wala ba lang kayong laman? Eh sir, mukha kasing nagmamadali kayo eh, kaya sinag ko na lang. Eh, itong manok mo eh, mukhang malamig na eh. Tingin ko, galing pa sa rep to eh. Di mo niluto to eh. Hindi po sir. Kakaluto po lang po ng chef namin eh. Ano bang sabi namin kanina, ha? Ang sabi namin, ikaw yung magluto, ikaw mismo. Hindi yung iutos mo sa kahit na sino. Eh sir, wala po kang alam sa pagluluto. Kaya nga po ako nag-apply ng security. Eh, dapat, sinubukan mo. Di ba yung request namin, ikaw yung magluto? Tsaka sir, mas lalong magagalit kayo pag di masarap yung luto ko, di ba? Mas lalong magagalit kami sa'yo kasi tatanga-tanga ka. Nakita mo yan, oh. Isang serving lang ibinigay mo. Nakita mo ng 2 kami dito, di ba? Alam mo, wala ka talagang pinagkaiba sa mga taong ampas lupa eh. May trabaho ka nga. Pero yung trabaho mo, security lang. At least sir, malaki na po yung trabaho ko. Tsaka, ito pa yung kinabubuhay pa ng pamilya ko. Talaga? Yung pagiging security mo? Nabubuhay yung pamilya mo dyan sa ganyang klaseng trabaho lang? Alam mo? Kung yung iba, nabibilog mo yung utak, ibahin mo ako. Ibahin mo kami. Kasi hindi kami naniniwala na yung pagiging security mo, nabubuhay mo yung pamilya mo dyan. Siguro sir, kung sa inyo, sa tingin nyo, di ko kayang buhay yung pamilya ko. Pero nagkakamali kayo sir. Sapat na po sa akin yung kung anong sinasahod ko ngayon. Kasi po, masaya po kami magpamilya. At least buo kami. Masaya? Sa bagay, kayo talaga mga mahihirap. Kontento na naman kayo na nakakakain kayo ng 1 beses sa isang araw eh. Kasi, hindi naman kasi kayo nangangarap na maging mayaman. Kontento na kayo sa anong buhay na meron kayo kahit na wala naman talaga kayong makakain na. Kumakain na lang kayo ng mga kamote eh, tsaka saging eh. Pero tingin ko, sa ganyang ugali, Jay, dapat yan pinapatanggal eh. Nasabay may-ari ng restaurant na to. Alam mo, kakausapin namin yung may-ari ng restaurant na to. At sisiguraduhin ko na mawawalan ka ng trabaho. Eh, sir naman. Eh, ginawa ko naman yung utos nyo eh. Tsaka sir, kung tutusin yan, di ko na trabaho yan eh. O Jay, tingnan mo oh, sumakasagot pa talaga. Gusto ata matanggal talaga dito eh. Alam mo, napipiko na kami sa'yo eh. Tawagin mo nga yung may-ari ng restaurant na to. Sir, ano po bang nangyayari dito? Gusto mo malaman kung ano nangyari? Yung guard mo. Kung di ba naman tanga kung ano na pinagagawa dito sa amin? Tingnan mo yung serving na binigay niya sa amin, oh. Yung pagkain, isang service lang. Tsaka yung manok, sir, mukhang galing pa sa rep eh. Ano ba naman klaseng restaurant to? Sayang security na yan. Walang respeto. Hindi man lang kami pinaglingkuran dito ng maayos. Alam mo, dapat itrato mo kaming Diyos dito. Kasi nasa mataas kami. Mawalang galang na sir ha. Ang totoo niyan, di naman talaga trabaho ng security yung mag-serve eh. Alam mo, sir. Marami kaming waiter. Alam mo, sir, wala kaming pakialam sa mga waiter ninyo. Wala kaming pakialam kahit ilan pa sila. Ang gusto namin, yung security na yan yung mag-service sa amin. Kasi, hindi naman pwede na tatayo-tayo lang siya dyan, walang ginagawa. Sayang naman yung binabayad nyo. Alam niyo, sir, kayo eh, isa pa kayo, hindi rin kayo nag-iisip eh. Ayaw nun. At least, di ba, nagsi-security na siya, nagiging waiter pa. Hindi kayo lugi sa pampasahod nyo sa kanya. Sir, ulitin ko po ha. Iba po yung trabaho ng waiter at ng security. Tsaka, bakit naman po magtitipid sa binabayad sa mga empleyado ko?
ginagawa naman nila yung mga trabaho nila. Sandali nga. Makinig nga kayong dalawa. Di ba customer kami dito? Ang customer, laging tama. At dapat laging nasusunod. Kaya makinig kayong dalawa. Kaya pwede ba, sir? Tanggalin mo yung security mo? Kasi wala namang ginagawa maganda yan dito sa restaurant nyo eh. Unang-una, sir, hindi lahat ng customer tama. Lalo na yung mga kagaya nyo. At isa pa, itong nilalait-lait nyo, ano ko yan? May-ari ng restaurant yan. Kaya lang naman nag-security yan, kasi nag-aaral ng pulis yan. Go-practice lang yan dito. Kasi sa absent yung gwardiya na hinar namin. Ibig niyo po sabihin, sir, hindi po talaga security yan? Hindi security yan. Alam ko yan. At malapit na maging pulis yan. Sir, sorry po, palibasa po kasi itong anak ninyo, hindi man lang nagsabi agad na isa pala siya sa may-ari na restaurant na to. Kaya nga, hindi sana. Kasalanan niya, sir, tatanga-tanga ba naman? Hindi, tama na. Alam niyo, sir, pwede kayong kasuhan eh. Yung mga ginagawa nyo, labag na huya sa batas. Yung mga lait ng tao, yung mga maliit, sobra ho kayo. Sir, wag naman, wala po kaming pampiyansa, sir, tsaka, ang totoo niyan, wala po talaga kaming pera Kaya, huwag niyo na po kaming sampahan ng kaso. Wala naman pala kayong pera. Nanggugulo kayo dito sa restaurant. Tingnan nyo, nakatingin na lahat dito yung mga customer. Pinagtitingilan na tayo. Sir, pasensya na po ah. Ikaw naman kasi masyadong mainit yung ulo mo eh. Pinapakalaman na kita kanina eh. Sir, sorry po sir, sorry. Prank lang po to. Nagpa-prank lang po kami. Hindi naman po talaga kami nanlalait talaga ng kapwa Katunayan nga yan. Lagi nga po kaming pumupunta ng ganun Alam mo, yung mga katulad nyo, hindi na dapat pinapasok sa restaurant. Grabe yung ginawa nyo eh. Paano lang kung ibang tao yung nilalait nyo? Ha? Sir, pasensya na po talaga. Sir, ganito na lang po. Aalis na lang po kami. Lahop, anong maalis? Para magtanda kayo at hindi nyo na ulitin yan. Anak, mas mabuti pa. Dali mo sa presinto yung mga yan. Para Sir! magtanda. Sir, huwag naman po, sir. Kahit parusahan nyo na lang po kami, sir. Kami na po maghugas dito, sir. Opo. Kahit 1 week po. Gusto nyo magka-content, di ba? Sabi nyo, prank-prank. Ayun, i-prank nyo yung mga pulis doon sa loob ng, ng police station. Baka sakaling maniwala sa inyo. Ginana. Sir, sorry na. Hindi naman intention talaga, sir Sige na. Sir, sorry ba? Sir.